Ang lahat ng mga pasahero at karamihan sa mga crew, kabilang na ang 2 piloto na sakay ng isang Jeju Air flight ay namatay matapos ang pag-crash ng eroplano sa isang paliparan sa South Korea noong linggo. Sa kabuuan, 179 sa 181 katao na sumakay sa Boeing 737-800 ang napatay, na may 2 nakaligtas lamang, parehong kawani ng cabin crew na hinila mula sa nasusunog na eroplano. Lumapag ito sa Muan International Airport sa timog ng bansa. Nagpadulas ito sa runway sani nang hindi na lumabas ang landing gear nito sa harap at likod at bumangga sa isang konkretong pader at saka sumabog na sanhi ng pagkakaroon ng malaking apoy. Pauwi na ang Flight 2216 mula Bangkok, Thailand kasama ang 6 na crew at 175 na mga pasahero na karamihan sa mga ito ay pinagdiwang ang kanilang Christmas vacation sa nasabing lungsod ng Thailand. Sa pagsasiyasat ng ilang mga eksperto sa aviation industry, ang unang nakikita ng mga ito ay sanhi ng isang ibon na tumama sa isang parte ng eroplano. Kasabay ito sa naging payag ng North Korea na may kinalaman sila sa nangyaring insidente gamit ang kanilang Chinese-made na bird drones. Ang kumakailan lamang nang isinapubliko ng North Korea na kayang mag-jam ng mga communication equipment at maging gamit sa reconnaissance ang mga nasabing drone at hindi posible na gagamitin nila ito sa pag-atake sa ilang mga establishmento sa South Korea. Isang pasahero ang nagpadala ng mensahe sa isang kamag-anak na nagsasabing may isang hugis ibon na naipit sa pakpak ng eroplano ayon sa ayansya ng South Korean News 1. Ngunit hindi pa nakumpirma ng mga opisyal kung ang eroplano ay tinamaan ng manasabing ibon o bird drone, pero kinukonsidera nila ito sa patuloy na investigasyon ng mga otoridad. Sinabi ni Geoffrey Thomas, editor ng Airline News sa BBC, na maraming bagay ang kanilang kinukonsidera sa aksidenteng ito. Sinabi niya na ang South Korea at ang mga airline ito ay itinuturing na mayroong industry best practice at parehong may excellent safety record ang aircraft at ang airline, at isa ang Korea sa pinakamagaling sa pagmaintina ng mga sasakyang panghimpapawid at mangilan-ngilan lamang ang mga insidente na mga nangyari sa kanilang aviation industry. Kaya duda siya na meron ngang hokus-pokus na nangyari sa nasabing eroplano at dapat suriin mabuti ng otoridad ang sinabi ng isang namatay na pasahero tungkol sa hugis ibon na tumama sa pakpak ng eroplano. Kaya ayon sa kanya, ikonsidera dapat ng mga Korean authorities ang managing payag ng North Korea tungkol sa kanilang kinalaman sa malagim na insidenteng ito na itinuturing ng South Korea na isa sa pinakamalaking tragedya sa nangyari sa kanilang airline industry.